Nag-iinit pa ang tasa ng kape sa pagitan ng mga palad ni Arabella Santos nang tumunog ang kanyang laptop. Isang simpleng kidingki lang iyon, isang notifikasyon para sa bagong email, pero sapat na para biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Sa gitna ng maliit nilang apartment, ang ingay ay isang uri ng musika. Ang malakas na tawanan ng tatlo niyang anghel, sina Angela, Belle, at Celeste, habang nag-aagawan sa isang laruan. Ang tunog ng cartoons mula sa lumang telebisyon. Ang amoy ng sinangag at itlog na niluto niya kanina. Ito ang kanyang mundo. Magulo, maingay, minsan nakakapagod pero ligtas. O iyon ang inaakala niya. Isang mabilis na sulyap sa screen. Isang hindi pamilyar na email address. Ang subject, blanco. Naramdaman ni Ara ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang binuksan ang email. 2 linya lang ang nakasulat, mga salitang simple pero tumusok sa kanyang puso na parang patalim. Alam namin kung nasaan ka. Hindi ka makakatakas magpakailanman. Biglang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Napalitan ito ng ugong sa loob ng kanyang tainga. Ang hawak niyang tasa ay nagsimulang manginig. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang amoy ng pulbura at basang lupa. Ang nakakasilaw na ilaw ng mga sasakyan ng pulis na humahalo sa malakas na buhos ng ulan. Ang sigawan. Ang mga putok ng baril. At ang mga mata niya. Ang mga mata ng lalaking pulis na nagligtas sa kanya. Mga matang seryoso, puno ng determinasyon, pero sa isang saglit na iyon, sa gitna ng gulo, nakita niya ang isang pahiwatig ng awa. Pag-aalala, hindi niya malimutan ang mga matang iyon. Ang mga mata ni Miguel de Leon. 3 taon. 3 taon na niyang pilit na binubura ang gabing iyon. 3 taon siyang nagtago, lumipat ng tirahan, nagpalit ng trabaho, lahat para lang mabigyan ng payapang buhay ang kanyang Tres Marias. Ang mga anak niya ang lahat sa kanya. Sila ang rason kung bakit siya bumabangon sa umaga at kung bakit niya kinakaya ang lahat ng pagod. Mama! Si Belle po, inaaway ako, sigaw ni Angela, na pumutol sa masamang alaala. Napapikit si Ara at huminga ng malalim. Belle, anak, share your toys with your 8, please. Sinubukan niyang ibalik ang normalidad na para bang hindi niya nabasa ang email na iyon. Isinara niya ang laptop ng may panginginig. Kailangan niyang maging malakas. Para sa mga anak niya. Isang masamang biro lang siguro iyon. O baka maling tao lang ang napadalhan. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi. Alam niyang ang nakaraan ay isang anino na laging nakasunod, naghihintay lang ng tamang pagkakataon para lamunin siya. Nagsimula siyang magligpit ng mga pinagkainan, ang bawat galaw ay mas mabigat kaysa karaniwan. Naglalaro sa isip niya ang tanong, paano? Paano nila siya nahanap? At habang abala siya sa pag-iisip, sa pagpapakalma sa sarili, isang tunog ang halos magpatalon sa kanya sa gulat. Isang malakas at mariin na katok sa pintuan. Tok! 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 Hindi iyon ang katok ng kapitbahay na nanghihiram ng asukal. Hindi iyon ang katok ng delivery boy para sa in-order niyang pagkain. Iba ito. May otoridad. May bigat. Napatigil ang 3 bata sa paglalaro at napatingin sa pinto, tapos sa kanya. Sino po yan, Mama? Tanong ni Celeste, ang bunso, habang kumakapit sa palda ni Ara. Hindi makasagot si Ara. Ang puso niya ay umakyat sa kanyang lalamunan. Ang email. Ang katok. Nagkataon lang ba? Nanginginig ang mga tuhod niya habang dahan-dahan siyang lumalapit sa pinto. Sumilik siya sa maliit na butas. Isang lalaking nakauniporme ng pulis. Mas lalong nanlamig ang buo niyang katawan. Ito na ba iyon? Hulihin na ba siya? Pero nang ituon niya ang kanyang paningin, hindi lang basta uniporme ang nakita niya. Nakita niya ang mukha. Mas matanda ng 3 taon, mas seryoso, pero hindi maipagkakaila. Iyon ang mukha mula sa kanyang mga bangungot at sa nag-iisang alaala ng gabing hindi niya malilimutan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, sapat lang para makita siya. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang lalaki ay tumingin sa kanya, at sa mga mata nito ay nakita ni Ara ang kumpirmasyon ng lahat ng kanyang kinatatakutan. Kilala pa rin siya nito.
Ma'am Arabella Santos, sabi ng lalaki, ang boses ay formal at walang emosyon. I'm Police Captain Miguel de Leon. Kailangan ko po kayong makausap tungkol sa kaso ng mga Montenegro. Ang kaso ng mga Montenegro. Inulit ni Police Captain Miguel de Leon ang mga salitang iyon sa kanyang isip habang papunta siya sa address na nakuha ng kanyang team. Iyon ang kanyang misyon. Iyon ang kanyang sinumpaang tungkulin. Walang personalan. Trabaho lang. Pero alam niyang niloloko niya lang ang sarili niya. Sa loob ng Camp Karingal kaninang umaga, sa isang malamig at air-conditioned na conference room, ipinakita sa screen ang mukha ni Victor Montenegro. Ang nag-iisang anak ng yumaong crime lord na si Don Ricardo Montenegro, na namatay sa gitna ng madugong raid 3 taon na ang nakalipas. Ang parehong raid kung saan halos mawala ng buhay si Miguel. May intel tayo na bumalik na si Victor, sabi ng kanyang hepe, isang matandang koronel na may makapal na bigote. At binubuo niyang muli ang sindikato ng kanyang ama. Mas malaki. Mas delikado. Ang mga litrato sa screen ay nagpalit-palit. Mga warehouse, mga high-powered na armas, mga mukha ng mga kilalang tauhan. At pagkatapos, isang lumang litrato. Medyo malabo, kuha mula sa isang lumang kiki. Ang mukha ng isang babae. Arabella Santos, sabi ng koronel. Ang personal secretary ni Don Ricardo. Nawala siya matapos ang raid. Walang record, walang bakas. Para siyang bulang naglaho. Siya lang ang natitirang witness na maaaring magkaroon ng kaalaman sa internal na operasyon ng sindikato noon. Hanapin mo siya, Miguel. Siya ang susi. Tumango lang si Miguel, ang mukha ay seryoso. Pero sa loob-loob niya, may ibang tumatakbo sa isip niya. Arabella. Ara. Ang pangalan ay naghatid ng isang pamilyar na kuryente sa kanyang sistema. Hindi niya kailanman nakalimutan ang gabing iyon. Ang takot sa mga mata ng babae habang hinihila niya ito palabas ng nagkakagulong opisina. Ang paraan ng pagkapit nito sa kanyang braso, ang init ng katawan nito sa gitna ng malamig na ulan. Pagkatapos ng raid, sa isang maliit at ligtas na motel kung saan sila dinala ng kanyang mga kasama para maghintay, nakita niya ang totoong Ara. Hindi ang takot na biktima, kundi isang babaeng nasasaktan, nalilito. Ang alak na ininom nila para pakalmahin ang kanilang mga nerbiyos ay nagbukas ng isang pinto na hindi na nila naisara. Isang gabi. Isang pagkakamali. O baka hindi. Kinabukasan, wala na ito. Nag-iwan lang ng isang maikling sulat na nagpapasalamat. Sinubukan niyang hanapin noon, pero ang utos mula sa itaas ay malinaw, hayaan na. Masyadong delikado. Baka target-in siya ng mga natitirang tauhan ng Montenegro. Kaya hinayaan niya. Pero hindi niya nakalimutan. Ngayon, hawak niya ang kanyang pagkakataon. Ang tungkulin at ang isang bagay na personal ay nagbanggaan. Habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan papasok sa isang simpleng subdivision sa Quezon City, pinilit niyang ituon ang kanyang isip sa misyon. Ang address ay humantong sa isang maliit at lumang apartment building. Simple. Tahimik. Ang perpektong lugar para magtago. Nakita niya ang mga batang naglalaro sa kalye. Isang grupo ng mga nanay na nagkukwentuhan sa isang tabi. Isang normal na komunidad. Napaka-imposible na sa gitna ng kapayapaan na ito ay nagtatago ang isang taong may koneksyon sa isa sa mga pinakamalaking sindikato sa bansa. Ipinark niya ang sasakyan sa di kalayuan at naglakad. Inayos niya ang kanyang uniforme, huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili at umakyat sa ikalawang palapag. Number 204. Bawat hakbang palapit sa pinto ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ano ang sasabihin niya? Paano siya harap sa babaeng iniwan niya o iniwan siya, 3 taon na ang nakalipas? Hindi. Siya si Captain Miguel de Leon. Nandito siya para sa isang kaso. Trabaho lang. Kumatok siya. Talk. 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 Nagtagal ng ilang sandali bago bumukas ang pinto. At nang bumukas ito, nakita niya siyang muli. Arabella. Mas payat, may kaunting linya ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata, pero siya pa rin iyon. Ang parehong mga mata na puno ng gulat at, tama ba ang nakikita niya, takot. Alam niyang naaalala pa siya nito. Sinabi niya ang kanyang linya,
ang linyang inensayo niya sa kanyang isip. Ma'am Arabella Santos, I'm Police Captain Miguel de Leon. Kailangan ko po kayong makausap tungkol sa kaso ng mga Montenegro. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito, ang pagtatangkang isara ang pinto. Akmang hahakbang siya paatras, para bigyan ito ng espasyo, nang isang maliit na figura ang biglang lumabas mula sa likuran nito. Isang batang babae. Mga 3 taong gulang na may 2 maliit na tirintas sa buhok. Kumapit ito sa damit ng ina nito at tumingin sa kanya ng may malaking, mausisang mga mata. Sino po kayo? Tanong ng bata, ang boses ay maliit at malambing. Kaibigan po kayo ni Mama? Natigilan si Miguel. Napatingin siya mula sa bata papunta kay Ara, na ngayon ay namumutla na parang papel. Isang anak. May anak na pala siya. At sa isang iglap, ang kaso, ang sindikato, ang tungkulin, lahat ay panandali ang nawala. Ang tanging nakikita niya ay isang ina na desperadong prinoprotektahan ang kanyang anak. At siya, ang lalaking mula sa nakaraan, na handang sirain ang kapayapaang iyon. Kaibigan po kayo ni Mama? Ang tanong ng maliit na bata ay parang isang malakas na sampal kay Arabella. Naramdaman niya ang paghigpit ng kapit ni Angela sa kanyang palda, at ang mga mata ni Miguel na lumipat mula sa bata pabalik sa kanya, puno ng mga tanong na hindi nito masabi. Wala siyang pagpipilian. Ang isara ang pinto sa mukha ng isang kapitan ng pulis ay magmumukha lang siyang mas kahina-hinala. Sa nanginginig na kamay, mas binuksan niya ang pinto. Pumasok ka, sabi niya, ang boses ay halos pabulong. Pumasok si Miguel sa kanilang maliit na sala. Agad siyang napansin ng 2 pang bata. Si Belle, na maihawak na manika, at si Celeste, na abala sa pagguhit sa isang piraso ng papel. Sabay-sabay silang napatigil at napatingin sa estranghero. 3 pares ng malalaki at magkakatulad na mga mata ang sumalubong kay Miguel. Kitang-kita ni Ara ang pagkabigla sa mukha ni Miguel. Sino ba namang hindi? 3. Hindi lang isa. 3 maliliit na kopya ng. Huwag. Huwag mong isipin. Umupo ka, alok ni Ara, itinuro ang isang lumang silyang yari sa ratan. Umupo si Miguel, ang kanyang malaking katawan ay tila hindi bagay sa maliliit nilang kasangkapan. Inilapag nito ang kanyang police cap sa katabing mesa at inilabas ang isang maliit na notebook. Ang bawat galaw niya ay propesyonal, pero hindi makatakas sa pansin ni Ara ang paraan ng pagsulyap nito sa 3 bata na ngayon ay nagkukumpulan sa isang sulok, nagbubulungan. Ma'am Santos, panimula ni Miguel, pilit na ibinabalik ang atensyon sa kanya. Gaya ng sinabi ko, kailangan ko po ng impormasyon tungkol sa pamilya Montenegro. Wala akong alam, mabilis na sagot ni Ara, ang mga salita ay tila inensayo na niya sa kanyang isip sa loob ng 3 taon. Sekretary lang po ako. Papel, appointments, kape. Iyon lang ang trabaho ko. Wala akong alam sa mga iligal na gawain nila. Tumitig si Miguel sa kanya. Ang mga matang iyon. Ang parehong mga mata na minsan ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kapanatagan, ngayon ay puno ng pagsisiyasa. Tila binabasa nito ang bawat kasinungalingan sa kanyang mukha. 3 taon kang nawala, Ara, sabi nito, at ang paggamit nito sa kanyang palayaw ay nagpadala ng kaba sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng raid, naglaho ka. Kung wala kang tinatago, bakit ka umalis? Natakot ako, git niya, at ang isang iyon ay hindi kasinungalingan. May mga barilan, may mga namatay. Sino ba ang hindi matatakot? Gusto ko lang ng normal na buhay, malayo sa gulo. Habang nagsasalita siya, lumapit si Belle kay Miguel, ang mga mata nito ay kumikinang sa pagka-inosente. Inabot nito ang isang piraso ng biskit. Gusto niyo po, alok ng bata. Natigilan si Miguel. Tumingin siya sa biskit tapos sa bata. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting nagpabago sa kanyang seryosong mukha. Dahan-dahan niyang kinuha ang biskit. Thank you, ang bait mo naman. Napanood ni Ara ang eksena, at ang puso niya ay parang pinipiga. Ang paraan ng pagngiti ni Miguel, ang lambing sa boses nito, habang kinakausap ang kanyang anak na hindi nito alam na anak niya rin. Bumalik ang tingin ni Miguel sa kanya, pero ngayon ay maihalong kalituhan na. Ang atensyon nito ay napunta sa isang drawing na nakadikit sa pader. Isang tipikal na family drawing ng isang bata, isang malaking bahay, araw at mga stick figures.
Isang nanay na may mahabang buhok at tatlong maliliit na batang babae sa tabi niya. Walang ama. Ilang taon na sila, tanong ni Miguel, ang boses ay mas malumanay na ngayon. 3, sagot ni Ara, ang boses ay halos hindi marinig. Magtatatlong taon sa susunod na buwan. Nakita ni Ara ang pagkalkula sa mga mata ni Miguel. 3 taon. Ang matematika ay simple lang. Pero impossible. Imposibleng maisip nito ang katotohanan. Hindi. Hindi niya dapat hayaang manatili pa ito rito. Bawat segundo na narito si Miguel ay isang panganib. Tumayo si Ara. Captain De Leon, wala na po akong ibang masasabi. Kung maaari po, umalis na kayo. Natatakot po ang mga anak ko. Napatayo rin si Miguel, tila natauhan. Tiningnan niya ang mga bata na nakatingin sa kanila, pagkatapos ay tumingin pabalik kay Ara. May lungkot sa kanyang mga mata, o baka guni-guni lang ni Ara iyon. Sige, sabi nito, kinuha ang kanyang cap. Pasensya na sa abala. Nakahinga ng maluwag si Ara habang hinahatid niya si Miguel sa pinto. Ito na iyon. Tapos na. Sana. Pero bago ito tuluyang lumabas, humarap itong muli sa kanya. Ang mga mata nito ay seryoso na naman, ang pagiging pulis nito ay bumalik na. Hindi pa tayo tapos, Ma'am Santos, sabi nito, ang boses ay matigas at may babala. Babalik ako. At pagkasara ng pinto, napasandal si Ara dito, ang mga tuhod ay nanghihina. Napapikit siya ng mariin. Ang mga pader na binuo niya sa loob ng 3 taon para protektahan ang kanyang mga anak ay nagsisimula ng gumuho. At ang taong nagbabanta na sirain iyon ay ang tanging taong hindi niya dapat makita muli. Nakaupo si Miguel sa loob ng kanyang itim at walang markang sasakyan, nakaparada sa tapat ng isang maliit na sari-sari store. Mula rito, tanaw niya ang bintana ng apartment ni Ara. Mayroong mali sa kwento niya. Ramdam niya ito sa kaibuturan ng kanyang pagiging pulis. Masyadong simple. Masyadong malinis. Sir, negative pa rin. Walang kahina-hinalang galaw, sabi ng boses mula sa kanyang radyo. Isa sa mga tauhan niya, si Officer Reyes, na nakaposisyon sa kabilang kanto. CJ Reyes. Continue observation. Report anything kahit gaano kaliit, sagot ni Miguel. Pinatay niya ang radyo at napabuntong hininga. 2 araw na silang nagmamanman. 2 araw na walang nangyayari. Ang araw-araw na gawain ni Ara ay pare-pareho lang, gigising, maghahanda ng pagkain para sa mga bata, magtatrabaho sa laptop, at maglalaro kasama ang kanyang 3 anak na babae. Isang larawan ng isang simpleng ina. Pero sa likod ng larawang iyon, nakikita ni Miguel ang anino ng babaeng nakilala niya 3 taon na ang nakalipas. Ang babaeng may alam at ngayon ay takot na takot. Kaninang umaga, nakita niya itong lumabas para mamalengke. Dala-dala nito ang 2 malaking eco bag habang ang 3 bata ay nakasunod, naghahabulan sa tabi niya. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ni Ara habang sinisiguro nitong hindi lalayo ang mga anak niya. Nakita niya ang pagod pero hindi matatawarang pagmamahal. Hindi niya maiwasang humanga. Ang magpalaki ng isang anak ay mahirap na. Paano pa kaya ang 3 at mag-isa lang? Sa gitna ng palengke, biglang nadapa si Angela, ang isa sa 3 kambal. Agad na napatakbo si Ara, binitawan ang mga pinamili para lang buhatin ang anak. Nakita ni Miguel ang paraan ng pag-comfort ni Ara sa bata, ang paghalik sa gasgas nitong tuhod. Isang parte sa kanya ang gustong bumaba ng sasakyan. Isang parte sa kanya ang gustong tumakbo at tumulong. Pero pinigilan niya ang sarili. Pulis siya. Nag-iimbestiga siya. Hindi siya kaibigan. Samantala, sa isang marangyang opisina sa Makati, na may tanawin ng buong syudad, isang lalaki ang nakatayo habang nakatalikod sa bintana. Si Victor Montenegro. Payat, laging nakasuot ng mamahaling suit, at may ngiti sa labi na hindi kailanman umaabot sa kanyang mga mata. Inabot sa kanya ng isang tauhan ang isang brown envelope. Binuksan ito ni Victor. Sa loob, mga litrato. Mga litratong kuha mula sa malayo. Si Ara nakausap ang isang pulis sa pintuan ng apartment nito. Si Ara na namamalengke. At isang close-up shot ng pulis. Police Captain Miguel De Leon, sabi ni Victor, ang boses ay kalmado pero may lamig. Ang asong umamoy sa buto na matagal nang nakabaon.
Interesting. Boss, anong plano? Tanong ng tauhan. Ngumiti si Victor. Hayaan mo muna siyang maghanap. Hayaan mong isipin niyang nauna siya. Ang mahalaga, nahanap na natin si Arabella. At kung nasaan si Arabella, siguradong hindi kalayuan ang hinahanap natin. Magpadala ka ng mga tao. Bantayan ninyo siya. Bawat galaw. Bawat hininga. Pero huwag muna kayong magpapakita. Bumalik si Miguel sa kanyang pagmamasid. Palubog na ang araw. Nakita niyang binuksan ni Ara ang ilaw sa kanilang sala. Nakita niya ang mga anino ng tatlong maliliit na bata na nagtatakbuhan. Isang pamilya. At sa isang iglap, napansin niya ang isang bagay. Ang ngiti ni Celeste habang nakatingin ito sa bintana. Ang paraan ng pagkurba ng mga labi nito, ang maliit na dimple sa kanang pisngi. Napatitig si Miguel sa sarili niyang refleksyon sa rearview mirror. Hinawakan niya ang sarili niyang pisngi. Ang parehong dimple. Impossible. Nagkakataon lang. Masyado na siyang nadadala ng emosyon. Iiling-iling niyang itinaboy ang ideya sa kanyang isipan. Kailangan niyang mag-focus. Pero habang pinipilit niyang isaksak sa kanyang utak na si Ara ay isang key person of interest, isang suspect, hindi niya maitanggi ang ibang nararamdaman niya, isang kakaibang proteksyon, isang pag-aalala na higit pa sa kanyang tungkulin. Biglang tumunog ulit ang kanyang radyo, at sa pagkakataong ito, ay halong pagmamadali ang boses ni Officer Reyes. Sir, sabi nito, may isa pang sasakyan. Itim na van, walang plaka. Kanina pa paikot-ikot. At sa tingin ko may sumusunod din kay Ara. Mukhang mga tauhan ni Victor Montenegro. Biglang nanigas si Miguel. Ang pag-aalala niya ay naging alarma. Tama ang hinala niya. At ngayon, si Ara at ang kanyang mga anak ay nasa gitna ng dalawang aninong nagmamasid, ang batas at ang sindikato. At hindi niya alam kung alin sa dalawa ang mas delikado. Ang pakiramdam na may nagmamasid ay parang isang makating panta sa likod ni Arabella na hindi niya makamot. Sa bawat pagtingin niya sa bintana, sa bawat paglabas niya para magtapon ng basura, nararamdaman niya ang mga matang nakatutok sa kanya. Hindi niya alam kung mga pulis ba sila ni Miguel, o mas malala pa, mga tao ni Montenegro. Ang takot ay nagsimulang mag-ipon sa loob ng kanilang maliit na apartment. Nararamdaman na rin ito ng kanyang mga anak. Mas madalas na silang tahimik, mas madalas na nakakapit sa kanya. Ang dating masayang ingay ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Hindi niya ito hahayaan. Hindi niya hahayaang sirain ang nakaraan ang munting paraisong binuo niya para sa kanyang Tres Marias. Isang umaga, gumawa siya ng desisyon. Mga anak, sabi niya nang may pilit na sigla sa kanyang boses. Wala munang trabaho si Mama ngayon. Mamamasyal tayo. Nagningning ang mga mata ng tatlong bata. Saan po tayo pupunta, Mama? Tanong ni Angela. Sa amusement park. Ang pagsigaw sa tuwa ng tatlo ay sapat na para gumaan ang dibdib ni Ara. Kailangan nila ito. Kailangan niya ito. Kahit isang araw lang. Isang araw na kalimutan ang mga anino at maging isang normal na pamilya lang. Ang ingay at kulay ng amusement park ay isang malugod na pagbabago mula sa kanilang tahimik na apartment. Hinayaan ni Ara ang kanyang mga anak na hilahin siya kung saan-saan, sa carousel, sa maliliit na roller coaster, sa mga larong may premyo. Sa bawat tawa ng mga ito, unti-unting nababawasan ang bigat sa kanyang puso. Habang nakapila sila para sa ice cream, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Small world, isn't it? Nanigas si Ara. Dahan-dahan siyang lumingon at nandoon siya. Si Miguel. Pero hindi siya naka-uniforme. Nakasuot lang ito ng simpleng puting t-shirt at maong na mas lalong nagpalabas ng kanyang matipunong pangangatawan. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ara, ang boses ay maihalong gulat at pagtatanggol. Sinusundan mo ba kami? Nagkataon lang, sabi ni Miguel, itinaas ang dalawang kamay na parang sumusuko. May inasikaso lang ako sa malapit. Narinig ko yung ingay kaya sumilip ako. Hindi naniwala si Ara. Pero bago pa siya makapagsalita, nakita na siya ng mga bata. Si Kuya Pulis, sigaw ni Belle. Tumakbo ang tatlo palapit kay Miguel, na tila hindi natatakot sa kanya. Nagulat si Ara.
Si Miguel naman, halatang hindi alam ang gagawin sa biglaang atensyon mula sa tatlong maliliit na bata. Ang buong hapon ay naging isang malaking sorpresa. Sa halip na umalis, nanatili si Miguel. Sa una ay nag-aalangan pa, pero unti-unti, ang pagiging pulis niya ay nawala at napalitan ng isang taong tila uhaw sa normal na sandali. Nang mapunta ang lobo ni Angela sa sanga ng isang mataas na puno, walang pag-aalinlangan na umakyat si Miguel para kunin ito. Hinawakan niya ang kamay ni Celeste habang nasa Ferris wheel sila dahil natatakot ito sa taas. Nakipag-agawan pa siya ng cotton candy kay Belle. Nanonood lang si Ara mula sa malayo. Ang puso niya ay naglalaman ng isang magulong halo ng emosyon. Pag-aalala, hinala, at isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, isang kislap ng kilig. Nakita niya kung paano tumingin si Miguel sa kanyang mga anak. May paghanga. May lambing. At sa isang saglit, habang sabay-sabay silang tumatawa, dahil sa isang biro ni Miguel, nakita ni Ara ang isang larawan na matagal na niyang pangarap lang. Isang buong pamilya. Nang pauwi na sila, habang naglalakad patungo sa sakayan, tahimik silang dalawa. Ang mga bata, pagod na sa maghapong paglalaro, ay nauuna na sa kanila. Salamat, basag ni Ara sa katahimikan. Para saan? Tanong ni Miguel. Para dito. Matagal na silang hindi naging ganito kasaya. Tumigil si Miguel sa paglalakad at humarap sa kanya. Ang mga ilaw ng parke ay lumikha ng isang malambot na sinag sa kanyang mukha. Ara, sabi nito, ang boses ay seryoso. Kahit ano pa ang tinatago mo, nakikita kong mabuti kang ina. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya. Isang simpleng papuri, pero para sa kanya, iyon ang pinakamahalagang bagay na maririnig niya. Napayuko siya, hindi alam ang sasabihin. Kailangan ko nang umuwi, sabi niya. Tumango si Miguel. Hinatid sila nito hanggang sa makasakay sila ng taxi. Bago isara ang pinto, nagtama muli ang kanilang mga mata. May gusto siyang sabihin, pero walang lumabas sa kanyang bibig. Pagdating sa bahay, matapos niyang patulugin ang pagod na mga anghel, umupo si Ara sa sala. Ang ngiti ay nasa kanyang mga labi pa rin. Ang isang hapon na iyon ay parang isang panaginip. Baka pwedeng maging normal ang lahat. Tumayo siya para kumuha ng isang basong tubig. Habang dumadaan siya sa maliit nilang lamesa, may isang bagay na nahagip ang kanyang mga mata. Isang maliit, itim na bagay na nakadikit sa ilalim ng mesa, halos hindi makita. Kinuha niya ito. Isa itong maliit at bilog na device. Isang listening device. Isang bug. Biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Ang lahat ng saya at pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho na parang bula. Sino ang naglagay nito? Si Miguel ba? Kanina ba, habang abala siya sa mga bata, ay nagawa nitong ilagay ito? O mas malala pa, ang mga tao ni Montenegro? Nabitawan niya ang baso. Ang tunog ng nabasag na salamin sa sahig ay kasing lakas ng pagbasag ng kanyang puso. Ang isang sandali ng kapayapaan ay isa lang palang ilusyon. Ang mga pader ay mas malapit kaysa sa inaakala niya. At siya at ang kanyang mga anak ay nasa loob ng isang haula at hindi niya alam kung sino ang may hawak ng susi. Ang alaala ng hapon sa amusement park ay hindi maalis sa isip ni Miguel. Ang tawa ng mga bata. Ang paraan ng pagngiti ni Ara kapag hindi nito alam na nakatingin siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi lang siya isang pulis. Naramdaman niyang isa siyang tao. Habang nakaupo siya sa kanyang desk sa presinto, napangiti siya habang iniisip ang eksenang iyon. Ang pagiging ama ba ay ganito? Ang pakiramdam na may maliliit na taong umaasa at nagtitiwala sa iyo. Masyado siyang nadadala. Kailangan niyang bumalik sa realidad. Ang realidad ay si Ara ay posibleng kasabwat sa isang malaking sindikato, at ang mga anak niya ay mga inosenteng batang nadamay lang sa gulo. Ang tungkulin niya ay protektahan ang mga inosente. At para magawa iyon, kailangan niyang malaman ang buong katotohanan, gaano man ito kasakit. Captain De Leon. Ang tawag mula sa isang forensics officer ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Tumayo si Miguel at naglakad papunta sa forensics lab. Ang malamig na hangin at amoy ng kemikal sa loob ng laboratorio ay tila nagpagising sa kanya mula sa kanyang panaginip. Sir, may nakita kami, sabi ng officer, itinuturo ang isang computer monitor.
Yung mga lumang financial records mula sa opisina ni Don Montenegro. Yung mga na-recover natin 3 years ago. May isang account na hindi natin na-trace noon. Mukhang dummy account, ginamit para sa money laundering. Pero ngayon, sa tulong ng bagong software, na cross-reference namin ang mga files. May ipinakitang dokumento sa screen. Isang bank transaction slip. Isang malaking halaga ng pera ang inilipat. Ang pangalan sa slip ay halatang peke, Maria Cruz. So, tanong ni Miguel. Yung pirma, sir, sabi ng officer, nag-zoom in ito sa ibabang bahagi ng dokumento. Hindi siya eksaktong kapareho ng pirma ni Arabella Santos sa kanyang employment records, pero may mga markers. Yung pressure, yung slant, yung loob sa A at C. Ayon sa handwriting expert natin, there is a 75% probability na iisang tao lang ang pumirma nito. Tinitigan ni Miguel ang screen. Ang dalawang pirma, magkatabi. Ang isa ay ang formal na pirma ni Ara sa kanyang kontrata. Ang isa naman ay ang mabilis at tila tinatagong pirma sa isang iligal na dokumento. Pero magkapareho nga. Ang ngiti na kanina lang ay nasa labi ni Miguel ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Ang pakiramdam ay parang isang suntok sa sikmura. Ang babaeng nakita niyang isang mapagmahal na ina. Ang babaeng nagpakita sa kanya ng isang sulyap ng normal na buhay. Ang babaeng nagsimula ng magpatibok muli sa kanyang puso. Ay isang sinungaling. Isang kasabwat. Ang lahat ng pagdududa niya ay biglang nagkaroon ng basehan. Ang pagtatago niya. Ang mga kasinungalingan niya. Hindi lang pala dahil sa takot. Dahil may kasalanan siyang itinatago. Nag-init ang kanyang mga sentido. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya. Hindi bilang pulis, kundi bilang tao. Ginamit ba nito ang mga anak niya para makuha ang simpatsya niya? Ang buong hapon ba kahapon ay isang malaking palabas? Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang isang kopya ng dokumento at walang paalam na lumabas ng laboratorio. Ang tanging nasa isip niya ay ang harapin si Ara. Ang marinig mismo mula sa bibig nito ang katotohanan. Nagmaneho siya ng mabilis, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay parang isang pagsubok sa kanyang pasensya. Nang marating niya ang apartment ni Ara, hindi na siya kumatok ng marahan. Ang mga katok niya ay malalakas at madiin, sumasalamin sa galit na kumukulo sa loob niya. Si Ara mismo ang nagbukas ng pinto. Nakita ni Miguel ang gulat sa mga mata nito na mabilis na napalitan ng pag-aalala. Miguel! Anong? Hindi na niya ito pinatapos. Itinaas niya ang papel na hawak niya, idinidiin ito sa harap ng mukha ni Ara. Ang mga mata niya ay malamig na parang yelo. Ang boses niya ay walang bahid ng lambing na naroon kahapon. Maaari mo bang ipaliwanag ito, Ara? Nakita ni Miguel ang pagbabago sa mukha ni Ara habang tinitingnan nito ang dokumento. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka sa pagkabigla. Ang pagkukunwari ay natapos na. Ito ang unang basag sa tiwala. At alam ni Miguel, sa sandaling iyon, na wala nang babalikan pa. Ang tulay na sinimulan nilang buuin kahapon ay gumuho na. At sa ilalim nito, ang tanging naghihintay ay ang malamig at mapait na katotohanan. Ang piraso ng papel sa kamay ni Miguel ay parang isang hatol. Tinitigan ito ni Arabella, at ang mga itim na letra at numero ay nagsimulang lumabo sa harap ng kanyang mga mata. Ang pirma. Ang peking pangalan. Ang transaksyon na pilit niyang ibinaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala. Nahanap nila. Pagkatapos ng 3 taon, nahanap pa rin nila. Miguel, magpapaliwanag ako, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Napatingin siya sa likuran ni Miguel, sa sala kung saan naglalaro ang kanyang mga anak, at nanalangin na sana ay hindi nila naririnig ang pag-uusap na ito. Makinig ka, pilit lang ni. Pilit, putol ni Miguel, ang boses niya ay puno ng pagkasuklam. Lahat ba ng bagay sa'yo, pilit, Ara? O baka naman kasama ka talaga sa kanila? Baka naman yung buong kwento mo tungkol sa pagiging biktima ay isa lang malaking kasinungalingan. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Mas masakit kaysa sa pisikal na sakit. Ang lalaking kahapon lang ay tinitingnan siya ng mailambing ay ngayon, tinitingnan siya na para bang siya ang pinakamaruming bagay sa mundo.
Hindi totoo yan, giit niya, naramdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Pinilit ako ni Don Ricardo. Sabi niya, kung hindi ko gagawin, may mangyayaring masama sa pamilya ko sa probinsya. Wala akong choice. Sinubukan niyang ipaliwanag ang buong sitwasyon. Ang mga pagbabanta. Ang takot na nararamdaman niya araw-araw habang nagtatrabaho sa opisina na iyon. Ang bigat sa kanyang dibdib sa tuwing pumipirma siya sa mga dokumentong hindi niya naiintindihan. Pero habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagdududa sa mukha ni Miguel. Ang kanyang mga paliwanag ay parang hangin lang na dumadaan sa tainga nito. Ang kanyang desperasyon ay tila nagmumukha lang na pag-arte sa mga mata ng isang pulis na nakakita na ng lahat ng uri ng kasinungalingan. Ang ebidensya ay ebidensya, Ara, sabi ni Miguel, ang boses ay malamig at pinal. Sa mata ng batas, accomplice ka. Kasabwat ka sa krimen. Ang salitang i-accomplice ay tumago sa kanyang puso. Ito na ang katapusan. Kung maniniwala si Miguel sa ebidensyang iyon, isang hakbang na lang at maaari na siyang arestuhin. At kung mangyari iyon, ano ang mangyayari sa kanyang Tres Marias? Saan sila pupulutin? Ang isipin lang iyon ay sapat na para madurog ang kanyang kaluluwa. Miguel, pakiusap, pagmamakaawa niya, ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak sa kanyang mga pisngi. Hinawakan niya ang braso nito, ang parehong braso na minsan ay naging kanlungan niya. Maniwala ka sa akin. Kahit ngayon lang. Maniwala ka. Pero marahas na inalis ni Miguel ang kamay niya. Ang paghawak niya ay tila isang dumi na kailangan itong tanggalin. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko pagdating sa'yo, sabi nito, ang boses ay puno ng pait. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo. Miguel, sigaw niya, ang boses ay basag na. Pero hindi ito lumingon. Nagpatuloy lang ito sa paglakad, papalayo sa kanya, papalayo sa katotohanang sinusubukan niyang ipaliwanag, at papalayo sa pamilyang hindi nito alam na binuo nila. Nang mawala na si Miguel sa kanyang paningin, napaluhod si Ara sa sahig. Ang lakas na pinilit niyang ipunin sa loob ng 3 taon ay biglang nawala. Ang pag-asa na nagsimulang sumibol kahapon ay ngayon patay na. Mag-isa na naman siya. Pero ngayon, mas malala. Dahil ngayon, alam na ng batas ang kanyang sikreto. Samantala, sa isang itim na van na nakaparada hindi kalayuan, pinapanood ni Victor Montenegro ang lahat sa pamamagitan ng isang peres ng high-powered binoculars. Nakita niya ang pagdating ni Miguel. Nakita niya ang pag-aaway. Nakita niya ang pag-alis ng pulis at ang pagbagsak ni Ara. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Perpekto, bulong niya sa sarili. Ang aso ay kumagat sa pain. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial. Sa loob ng apartment, sa gitna ng kanyang pag-iyak, narinig ni Ara ang pagring ng kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello? Narinig ko nag-away kayo ng pulis mo. Ang boses. Malamig. Mapang-asar. Kilala niya ang boses na iyon. Ang boses ni Victor Montenegro. Mukhang kailangan mo ng kakampi ngayon, Arabella, patuloy ng boses. Siguro panahon na para mag-usap tayo. Tungkol sa mga anak mo. Nabitawan ni Ara ang cellphone. Ang bagyo ng hinala ni Miguel ay isa lang palang ambon kumpara sa paparating na delubyo. Ang tunay na halimaw ay nagpakita na. At ang mga anak niya ang nasa gitna ng panganib. Ang galit ay parang apoy. Mabilis mag-apoy, mabilis ding maubos, at pagkatapos, ang tanging naiiwan ay abo at pagsisisi. Nakatayo si Miguel sa harap ng bintana ng kanyang opisina, nakatanaw sa abalang kalsada ng Quezon City, pero hindi iyon ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay ang mukha ni Ara, ang gulat, ang sakit, at ang desperasyon habang nagmamakaawa itong paniwalaan niya. At hindi niya ito pinaniwalaan. Ang ebidensya. Iyon ang pinanghawakan niya. Sa mundo niya, ang ebidensya ang katotohanan. Pero habang paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga nangyari, nagsimulang magkaroon ng lamat ang kanyang paniniwala. Kinuha niya ang recording mula sa bag na ipinalagay ng kanyang mga tauhan sa ilalim ng mesa ni Ara. Isang paglabag sa protokol, isang bagay na ginawa niya dahil sa personal na interes, pero kailangan niyang marinig. Pinakinggan niya ang pag-uusap nila kanina. Narinig niya ang sarili niyang malupit na boses.
At narinig niya ang basag na boses ni Ara, puno ng takot at pagmamakaawa. Pinilit ako may mangyayaring masama sa pamilya ko di. May katotohanan sa takot na iyon. Hindi iyon pag-arte. Bilang isang investigador, sanay na siyang kumilatis ng kasinungalingan. At habang pinapakinggan niya ang boses ni Ara, hindi kasinungalingan ang narinig niya, kundi purong takot. Kasalanan niya ito. Itinulak niya ito sa pader. Sa kagustuhan niyang makuha ang katotohanan, sinaktan niya ang tanging taong posibleng makapagbigay nito sa kanya. At sa ginawa niyang iyon, baka itinulak niya pa ito sa mas malaking panganib. Sir! Napalingon si Miguel. Isang informant niya, isang lalaking paayat na may mga matang laging alerto, ang nakatayo sa may pinto. Ito ang kanyang key asset sa loob ng underworld, ang kanyang mga mata at tainga sa kalye. Ano ang nakuha mo, Benny? Tanong ni Miguel. Malaki ang galaw ng mga Montenegro, sir, sabi ni Benny, umupo sa silyang nasa harap ng mesa ni Miguel. Si Victor, matalino. Hindi siya interesado sa droga o baril na tulad ng tatay niya. Ang habol niya ay yung mga legal na negosyo, yung mga investment. Gusto niyang maging lehitimo. Pero para magawa iyon, kailangan niyang linisin ang lahat ng bakas ng nakaraan. At paano niya gagawin iyon? May hinahanap siya, sir. Isang bagay na iniwan daw ng tatay niya. Isang ledger. Isang itim na notebook kung saan nakasulat lahat ng transaksyon, lahat ng pangalan, lahat ng pulis at politiko na binayaran nila. Kung mapupunta iyon sa maling kamay, hindi lang siya ang babagsak, kundi kalahati ng gobyerno. Biglang nag-init ang ulo ni Miguel. Ang ledger. Ang alamat sa mundo ng mga pulis. Marami ang nagsasabing hindi iyon totoo, isa lang kwentong kotsero. At ano na kinalaman ni Arabella Santos dito? Tanong ni Miguel, sinusubukang itago ang kaba sa kanyang boses. Siya ang huling nakakita sa ledger, sir. Iyon ang sabi-sabi. Bago namatay si Don Ricardo, ibinigay daw niya ito sa kanyang pinagkakatiwalaang sekretarya para itago. Naniniwala si Victor na nasa kay Ara ang notebook. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Miguel. Ang lahat ay biglang naging malinaw. Hindi lang isang simpleng witness si Ara. Hindi lang siya isang accomplice. Siya ang may hawak ng susi sa buong kaharian ng mga Montenegro. At kaya siya nagtatago ay hindi dahil sa isang transaksyon lang, kundi dahil hawak niya ang isang bagay na kayang pumatay sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Kailangan niyang tawagan si Ara. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang balaan ito. Nagring ang telepono pero walang sumasagot. Sinubukan niya ulit. At ulit. Diretso na sa voicemail. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang pag-aaway nila. Ang pag-alis niya. Ang pagiging vulnerable ni Ara. Perpektong pagkakataon iyon para kay Victor. Hindi na siya nag-isip pa. Tumakbo siya palabas ng kanyang opisina. Reyes. Backup. Papunta ako sa address ni Santos. Now, sigaw niya sa kanyang radyo habang mabilis na bumababa ng hagdan. Pinaharurot niya ang kanyang sasakyan, ang sirena ay umuugong, sinusuong ang trapiko. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang imahe ng tatlong bata ay sumagi sa kanyang isipan. Angela. Belle. Celeste. Diyos ko, sana hindi pa huli ang lahat. Nang malapit na siya sa kanto ng apartment ni Ara, natanaw na niya ito. Ang mga kumikislap na ilaw na kinatatakutan ng bawat pulis na makita sa isang crime scene. Isang ambulansya. 2 police car. Napatigil ang mundo ni Miguel. Mabilis niyang ipinarada ang sasakyan sa gitna ng daan at tumakbo. Ang dilaw na police tape ay nakaharang na. Tinulak niya ito at pumasok sa gusali. Ang pinto ng apartment ni Ara ay wasak. Sa loob, nagkalat ang mga gamit. Isang lamesa ang nakatumba. Mga laruan na nagkalat sa sahig. At sa gitna ng lahat, nakita niya si Ara, yakap-yakap ang dalawa niyang anak habang kinakausap ng isang paramedic. May dugo sa noo ni Ara. Pero hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Miguel. Ang kulang. May isang kulang. Naghanap ang kanyang mga mata. 2. 2 lang ang batang yakap ni Ara. Nasaan ang pangatlo? Tumingin si Ara sa direksyon niya.
Ang mga mata nito ay hindi na puno ng galit o sakit. Puno ito ng isang bagay na mas malala. Isang kawalan. Isang blankong pagkasira. Lumapit siya, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ara! Anong nangyari? Nasaan sinasaan ang isa? At sa sandaling iyon, ang blankong tingin ni Ara ay napalitan ng apoy ng purong pagkamuhi. Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit. Sumigaw ito, isang sigaw na puno ng lahat ng sakit at pagsisisi sa mundo, isang sigaw na tumusok sa puso ni Miguel na parang isang kutsilyo. Kasalanan mo ito. Dahil sa'yo, kinuha nila ang anak ko. Ang anak eh. Ang katahimikan pagkatapos ng pag-alis ni Miguel ay mas nakakabingi kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Naiwan si Arabella na nakatayo sa may pinto, ang mga salita ni Miguel, "Accomplice ka," ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan. Nabasag ang kanyang mundo. Ang munting pag-asa na binuo niya sa loob ng 24 na oras ay nawasak sa loob lang ng ilang minuto. At pagkatapos, tumunog ang telepono. Ang boses ni Victor Montenegro. Tungkol sa mga anak mo. Parang yelong gumapang ang takot sa kanyang mga ugat. Mabilis niyang isinara at nilock ang pinto. Tumingin siya sa kanyang mga anak na naglalaro sa sahig, walang kamalay-malay sa panganib na papalapit. Kailangan nilang umalis. Ngayon na. Mga anak, maglaro muna tayo, sabi niya, pilit na pinapasigla ang kanyang boses para itago ang panginginig nito. Maglalaro tayo ng packing game. Tulungan niyo si Mama na ilagay ang mga damit ninyo sa bag, okay? Mabilis lang. Kahit nagtataka, sumunod ang tatlong bata. Habang mabilis niyang inilalagay ang mga damit at ilang mahahalagang gamit sa isang malaking bag, ang isip niya ay tumatakbo. Saan sila pupunta? Wala siyang kamag-anak sa Maynila. Wala siyang kaibigan na mapagtataguan. Bahala na. Ang mahalaga ay makaalis sila sa apartment na ito. Habang abala siya sa pag-aayos, isang malakas na kalabog ang yumanig sa kanilang pinto. Hindi ito katok. Ito ay isang sipa. Napasigaw ang mga bata sa takot at tumakbo sa likuran niya. Niyakap niya sila ng mahigpit. Isa pang sipa. Ang kahoy sa paligid ng doorknob ay nagsimulang bumigay. Mama, natatakot po ako, iyak ni Angela. Ethre, nandito lang si Mama, bulong ni Ara, kahit ang sarili niyang puso ay parang sasabog na sa kaba. Sa pangatlong sipa, bumigay ang pinto. Bumukas ito ng malakas, tumama sa pader. Dalawang lalaking nakaitim na bonnet ang pumasok. Ang isa ay may hawak na baril. Napaatras si Ara, hila-hila ang tatlong bata. Napasandal sila sa pader. Wala na silang matatakbuhan. Nasaan ang ledger? Tanong ng lalaking may baril, ang boses ay magaspang. Wala akong alam sa sinasabi ninyo, sigaw ni Ara, ginagawang pananggalang ang kanyang katawan para sa kanyang mga anak. Huwag ka nang magsinungaling, sabi ng isa pa, at nagsimula itong halughugin ang kanilang mga gamit. Itinumba nito ang maliit na kabinet. Ipinaghahagis ang mga unan sa sofa. Sinisira nito ang munti nilang tahanan. Umiiyak na ng malakas ang tatlong bata. Ang eksena ay purong kaguluhan at takot. Sinubukan ni Ara na manatiling matatag, pero ang kanyang mga tuhod ay nanghihina na. Wala dito, sigaw ng lalaking naghahalungkat. Ang lalaking may baril ay lumapit sa kanila. Itinutok nito ang baril kay Ara. Magsalita ka na kung ayaw mong masaktan ang mga to. Pakiusap, wag ang mga anak ko, pagmamakaawa ni Ara. Umisi ang lalaki. Ibinaba nito ang baril at biglang dinakma ang braso ng batang pinakamalapit sa kanya. Si Celeste. Mama, sigaw ni Celeste, ang mukha ay puno ng takot. Bitawan mo siya, sigaw ni Ara, at sa isang iglap ng tapang na galing sa pagiging ina, sinugod niya ang lalaki. Kinagat niya ito sa braso. Napasigaw sa sakit ang lalaki at naitulak si Ara ng malakas. Tumama ang kanyang ulo sa gilid ng mesa. Naramdaman niya ang isang matalas na sakit at pagkatapos ang kadiliman. Ang huli niyang narinig ay ang humihinang iyak ni Celeste. Nang magising siya, ang unang naramdaman niya ay ang pagkahilo at ang mainit na likido na dumadaloy sa kanyang sentido. Dugo. Narinig niya ang tunog ng mga sirena sa malayo. Mama! Mama, gising na po. Ang boses ni Angela.
Minulat niya ang kanyang mga mata. Nakita niya ang dalawa niyang anak, si Angela at si Belle, na umiiyak sa tabi niya. Isang paramedic ang nakaluhod sa kanyang harapan. Iginala niya ang kanyang paningin sa wasak nilang apartment. Dalawa. Dalawa lang ang anak niya. Si Celeste, tanong niya, ang boses ay paos. Nasaan si Celeste? Tumingin sa kanya sina Angela at Belle, ang mga mata ay puno ng luha at takot. Kinuha po nila si Celeste, Mama, sabi ni Belle sa pagitan ng mga hikbi. Hinila po nila siya palabas. Isang sigaw na walang tunog ang kumawala sa bibig ni Ara. Hindi. Hindi maaari. Isang bangungot lang ito. Pinilit niyang tumayo. Hinanap ng kanyang mga mata ang nawawala niyang anak. Bawat sulok ng apartment. Sa ilalim ng mesa. Sa likod ng sofa. Wala. Nawala ang lahat. Ang pinakaiingatan niyang yaman. Ang dahilan ng kanyang paghinga. Ang isa sa kanyang tatlong anghel. Kinuha mula sa kanya. At pagkatapos, nakita niya si Miguel na tumatakbo papasok sa pinto. Ang lalaking hindi naniwala sa kanya. Ang lalaking nag-iwan sa kanya kanina lang. Ang lalaking, kung pinakinggan lang sana siya, ay maaaring napigilan ang lahat ng ito. Ang sakit, ang takot, ang pagkawala, lahat ay nag-ipon at naging isang purong, nagniningas na galit. Tumingin siya sa mga mata ni Miguel, ang mga matang puno ng pagkabigla at pagsisisi. Pero huli na ang lahat para sa pagsisisi. Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata habang ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang sakit sa isang akusasyon, sa isang katotohanang matagal niyang itinago para protektahan ito, pero ngayon ay isisiwalat niya para saktan ito. Kasalanan mo ito. Dahil sa'yo, kinuha nila ang anak ko. Ang anak ay... Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig na parang lason. At sa reaksyon sa mukha ni Miguel, ang purong pagkabigla, ang hindi paniniwala, ang dahan-dahang realisasyon, alam niyang tumama ang lason. Sinaktan niya ito. Pero walang katumbas ang sakit na iyon sa sakit ng pagkawala ng sarili niyang anak. Ang anak ay... Ang tatlong salitang iyon ay tumama kay Miguel na parang isang bala ng baril. Mas malakas. Mas nakamamatay. Huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng mga sirena, ang mga boses ng mga pulis, ang iyak ng mga bata, lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong ng kanyang puso at ang mga salitang paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Ang anak mo. Tumingin siya kay Ara, na nakaluhod sa sahig, wasak at galit. At pagkatapos, tumingin siya sa dalawang batang umiiyak na nakayakap dito. Si Angela. Si Belle. At si Celeste na wala roon. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa kanyang isip na parang kidlat. Ang pagtatago ni Ara sa loob ng 3 taon. Ang edad ng mga bata. 3. Ang ngiti ni Celeste. Ang dimple. Ang dimple na katulad ng sa kanya. Ang pakiramdam niya sa amusement park, ang kakaibang koneksyon, ang pakiramdam ng pagiging buo. Hindi iyon imahinasyon. Hindi iyon pagkakataon. Anak niya. Mayroon siyang 3 anak na babae. At ngayon, ang isa sa kanila ay nawawala. Dahil sa kanya. Ang galit na naramdaman niya kanina lang ay biglang napalitan ng isang bagay na mas malalim, mas masakit, isang pagsisisi na tila bumibiyak sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang tungkulin bilang pulis, ang ebidensya, ang kaso, lahat ay naging walang kwenta. Isang bagay na lang ang mahalaga. Ang mahanap ang anak niya. Ang anak nila. Lumuhod siya sa harap ni Ara, hindi alintana ang mga basag na bubog at ang mga matang nakatingin sa kanila. Ara, sabi niya, ang boses niya ay basag at puno ng pagsusumamo. Patawarin mo ako. Umiling si Ara, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Ibalik mo siya, Miguel. Ibalik mo ang anak ko. Hinawakan niya ang mga kamay ni Ara. Sa pagkakataong ito, hindi na ito pumalag. Tila naubos na ang lahat ng lakas nito. Ibabalik ko siya, pangako ni Miguel, at ang bawat salita ay isang panunumpa. Ibabalik natin siya. Tumingin siya sa mga mata ni Ara, at sa unang pagkakataon, wala nang pader sa pagitan nila. Ang tanging naroon ay ang parehong sakit, ang parehong takot. Kailangan kong malaman ang lahat, Ara. Lahat-lahat. Walang lihim.
Para mailigtas natin siya, sabi ni Miguel. Dinala niya si Ara at ang dalawang bata sa kanyang sasakyan, papalayo sa kaguluhan. Sa loob ng sasakyan, habang yakap-yakap ni Ara ang nanginginig na sina Angela at Belle, ikinuwento niya ang lahat. Ang gabi ng raid. Ang takot niya. Ang pag-alis niya kinabukasan dahil narinig niyang pinag-uusapan siya ng mga tauhan ni Montenegro. Ang pagtuklas niyang buntis siya. Ang desisyon niyang magtago para protektahan ang mga bata mula sa mundong iyon. Ang tungkol sa ledger, ang itim na notebook na ibinigay sa kanya ni Don Ricardo bago ito mamatay, na may lamang mga pangalan at transaksyon. Hindi ko alam kung nasaan iyon, sabi ni Ara, umiiyak. Sinunog ko. Sinunog ko lahat ng koneksyon ko sa kanya, pati na ang notebook na iyon. Pero hindi naniniwala si Victor. Okay, sabi ni Miguel, sinusubukang pakalmahin ito. Naniniwala ako sa'yo. At sa pagkakataong iyon, totoo ang mga salita niya. Wala na siyang pagdududa. Ang kanyang tungkulin ay hindi na ang paglutas sa kaso. Ang tungkulin niya ngayon ay ang pagiging isang ama. Nagmaneho sila papunta sa isang safe house ng pulisya. Doon, iniwan niya si Ara at ang dalawang bata sa pangangalaga ng kanyang pinagkakatiwalaang mga tauhan. Babalik ako kasama si Celeste, sabi niya kay Ara bago umalis. Bumalik si Miguel sa presinto na may bagong determinasyon. Hindi na siya ang Captain De Leon na sumusunod lang sa libro. Siya na ngayon ay isang amang handang gawin ang lahat. I-trace niyo ang lahat ng kilalang hideout ng mga Montenegro, utos niya sa kanyang team. I-pull out niyo lahat ng TV footage sa lugar ni Ara. Gusto kong malaman kung saan dinala ang van. Habang nagkakagulo ang buong presinto, nagring ang cellphone ni Ara, na nasa kamay ni Miguel. Isang unknown number. Sinagot niya ito. Nakuha mo na ba ang mensahe ko, Arabella? Sabi ng malamig na boses ni Victor. Montenegro, sagot ni Miguel, ang boses niya ay matigas na parang bakal. Natahimik si Victor sa kabilang linya. Pagkatapos, isang mahinang tawa. Aha! Ang bayaning pulis. Ang tatay. Ang bilis naman kumalat ng balita. Nasaan ang anak ko? Tanong ni Miguel. Ang galit ay nagsisimulang umakyat sa kanyang lalamunan. Nasa mabuting kalagayan siya. Sa ngayon, sabi ni Victor. Pero nakasalalay sa'yo at sa nanay niya kung mananatili siyang ligtas. Biglang nag-vibrate ang cellphone. Isang text message. Isang video. Pinatay ni Miguel ang tawag at binuksan ang video. Ang puso niya ay halos tumigil. Si Celeste. Nakahiga sa isang kama, mahimbing na natutulog. Mukhang ligtas, pero ang imahe ay isang malinaw na banta. Pagkatapos ng video, isa pang text message ang dumating. Isang address. Isang warehouse sa may pier. At isang oras. Mamayang hating gabi. Ang huling linya ng mensahe ay para kay Ara, ikaw lang mag-isa. Dalhin mo ang ledger. Walang pulis. Isang bitag. Alam ni Miguel na isa itong bitag. Pero wala siyang pakialam. Doon dinala ang anak niya. At doon niya ito babawiin. Ang hangin sa loob ng warehouse ay mabigat at amoy kalawang at maalat na tubig dagat. Ang tanging ilaw ay nanggagaling sa ilang bumbilya na nakasabit sa mataas na kisame, lumilikha ng mahahabang at nakakatakot na mga anino. Nakatayo si Arabella sa gitna ng malawak na espasyo. Mahigpit niyang yakap-yakap ang isang lumang itim na notebook, isang peking ledger na puno ng mga blankong pahina, isang ideya na galing kay Miguel. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib, pero ang takot ay napapalitan na ng isang matalas na determinasyon. Victor! Nandito na ako, sigaw niya, ang boses ay umalinggaw sa loob ng bodega. Nasaan ang anak ko? Mula sa kadiliman, lumabas si Victor Montenegro, kasama ang dalawang malalaking tauhan. Sa mga kamay ng isa sa kanila, buhat-buhat si Celeste, na mukhang mahimbing na natutulog. Mama ni. Ungol ni Celeste sa kanyang pagtulog, at ang tunog na iyon ay sapat na para bigyan si Ara ng lakas. Nauna ka sa usapan, Arabella. Magaling, sabi ni Victor, isang mapang-asar na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Namiss mo ba ako? Ibigay mo sa akin ang anak ko, sabi ni Ara, ang boses ay matigas. Ibigay mo muna sa akin ang ledger, sagot ni Victor, inilahad ang kanyang kamay. Ito na.
Ito na ang planong binuo nila ni Miguel. Ang kailangan lang niya ay oras. Sa labas ng warehouse, nakakubli sa likod ng mga container van, si Miguel at ang kanyang Special Weapons and Tactics team ay nasa posisyon na. Ang bawat isa ay may suot na night vision goggles. Sa pamamagitan ng isang maliit na earpiece, naririnig niya ang lahat ng nangyayari sa loob. Huwag kang gagalaw hanggat hindi ko sinasabi, bulong ni Miguel sa kanyang radyo. Hintayin ninyo ang signal ko. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa thermal image ng warehouse. Nakikita niya ang 4 na heat signature sa gitna. Ara, Victor, at ang 2 tauhan nito, isa sa kanila ay may hawak na maliit na anyo. Ang anak niya. Sa loob, humakbang si Ara palapit kay Victor. Bago ko ibigay to, sabi niya, itinaas ang peking notebook, may tanong ako. Bakit? Bakit kailangan mong gawin to? Pera. Kapangyarihan. Tumawa si Victor. Pera. Kapangyarihan. Mayroon na ako niyan. Ang gusto ko ay respeto. Gusto kong linisin ang pangalan ng pamilya ko. At ang notebook na yan ang huling basura na kailangan kong itapon. Kasinungalingan, sabi ni Ara, ang boses ay biglang naging malamig. Hindi yan ang totoong dahilan. Natigilan si Victor. Ano nang sinasabi mo? Naalala mo ba si Aling Martha? Tanong ni Ara. Ang matandang labandera na nagtatrabaho para sa pamilya ninyo. Ang sabi mo sa tatay mo, ninakawan kanya ng relo. Pinatanggal siya ng tatay mo ng walang bayad. Pero ang totoo, ikaw ang nagsanla ng relong iyon para ipambayad sa utang mo sa sugal. Alam ko, Victor, dahil ako ang pinakiusapan ng tatay mo na tubusin iyon ng palihim. Namutla si Victor. Ang kanyang pagkukunwaring kalmado ay biglang nagkaroon ng lamat. Paano mo? Marami akong alam, Victor, patuloy ni Ara, bawat salita ay may diin. Alam ko na hindi ka ang paboritong anak. Alam ko na palagi kang anino lang ng tatay mo. Ang habol mo ay hindi respeto. Ang habol mo ay patunayan na mas magaling ka sa kanya. Pero hindi mo kaya dahil duwag ka. Nananakit ka lang ng mga babae at bata. Tumahimik ka, sigaw ni Victor, ang galit ay halata na sa kanyang mukha. Nawala ang kanyang kontrol. Ito ang senyales na hinihintay ni Miguel. Now, sigaw ni Miguel sa kanyang radyo. Sa isang iglap, nabasag ang mga bintana sa itaas. Ang mga SWAT officers ay nagrapel pababa. Ang mga pinto ng warehouse ay sabay-sabay na bumukas, at pumasok ang mga pulis, ang mga laser sight ng kanilang mga baril ay nakatutok kay Victor at sa kanyang mga tauhan. Police! Drop your weapons! Nataranta ang mga tauhan ni Victor. Ang isa ay nagtangkang itutok ang baril, pero mabilis siyang napabagsak ng isang sniper mula sa labas. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao lang ang tinitingnan ni Miguel, ang lalaking may hawak kay Celeste. Tumakbo si Miguel, ang kanyang galaw ay mabilis at tiyak. Bago pa man makapag-react ang lalaki, napilipit na ni Miguel ang braso nito at ligtas na nakuha si Celeste. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Ang init ng katawan nito, ang amoy ng buhok nito, ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Nakita ni Victor na wala na siyang takas. Sa desperasyon, hinila niya si Ara at itinutok ang isang maliit na patalim sa lig nito. Huwag kayong lalapit, sigaw niya. Pabayaan ninyo akong umalis, kundi mamamatay siya. Victor, tapos na ang laro, sabi ni Miguel, dahan-dahang lumalapit habang karga-karga pa rin si Celeste. Sumuko ka na. Huwag kang lalapit. Pero sa likuran ni Victor, si Ara, na tila takot na takot, ay tinitingnan si Miguel. Isang maliit na tango lang ang ibinigay niya. Naintindihan ni Miguel. Biglang siniko ni Ara ng malakas ang tiyan ni Victor. Napahiyaw sa sakit si Victor at bahagyang lumuwag ang kanyang pagkakahawak. Sapat na iyon. Sa isang mabilis na kilos, yumuko si Ara at itinulak ang sarili palayo. Kasabay nito, isang putok ang umalingaw-ngaw. Pero hindi ito galing sa baril ng mga pulis. Galing ito sa baril ni Miguel na nakatutok hindi kay Victor, kundi sa sahig sa tabi ng paa nito. Sapat na para magulat at matumba si Victor. Agad siyang dinakma ng mga pulis. Nang matapos ang lahat at si Victor ay pinupusasan na, tumakbo si Ara palapit kay Miguel. Ang mga mata niya ay nakatuon kay Celeste, na ngayon ay nagsisimula ng magising. Okay lang ba siya? Tanong ni Ara, ang boses ay nanginginig.
Okay lang siya, sagot ni Miguel, at dahan-dahan niyang ibinigay si Celeste sa mga braso ng ina nito. Nagising si Celeste, medyo nalilito pa. Tumingin siya sa nanay niya, pagkatapos ay tumingin siya kay Miguel. Ang kanyang maliliit na labi ay bumuka. Isang salita ang lumabas. Isang salitang nagpatigil sa puso ng lahat ng nakarinig. Papa. Ilang linggo ang lumipas. Ang ingay ng mga sirena ay napalitan ng katahimikan. Ang amoy ng pulbura ay napalitan ng amoy ng bagong lutong pagkain. Ang takot ay unti-unting napapalitan ng isang pakiramdam ng kapanatagan. Nakatayo si Arabella sa may bintana ng isang bagong apartment. Mas malaki ito kaysa sa dati, na may maliit na balkonahe kung saan tanaw ang isang parke. Isang safe house na ipinagkaloob sa kanila ng pulisya habang tinatapos ang kaso. Ang kaso laban kay Victor Montenegro ay matibay. Nahuli ito sa akto at sa tulong ng testimonya ni Ara, bumagsak ang buong bagong tatag na sindikato nito. Bilang kapalit ng kanyang kooperasyon at sa pagpapatunay na siya ay biktima lamang noon, binigyan si Ara ng immunity. Malaya na siya. Tunay na malaya. Pero ang kalayaan mula sa batas ay iba sa kalayaan mula sa nakaraan. Narinig niya ang tawanan mula sa sala. Ang tatlo niyang anghel ay naglalaro. At kasama nila, nakaupo sa sahig, nakikipaglaro ng manika, ay si Miguel. Sa mga nagdaang linggo, si Miguel ay naging isang konstanteng presensya sa kanilang buhay. Hindi bilang Police Captain De Leon, kundi bilang si Papa Miguel. Araw-araw, pagkatapos ng kanyang trabaho, dumidiretso siya sa kanila. Tinutulungan niya ang mga bata sa kanilang mga drawing. Nagbabasa siya ng mga kwento bago sila matulog. Pinupunan niya ang 3 taon na nawala sa kanila. Pinapanood sila ni Ara mula sa malayo. Ang puso niya ay puno ng pasasalamat, pero mayroon pa ring isang maliit na pader sa pagitan nila ni Miguel. Isang pader na binuo ng mga kasinungalingan, mga hinala at mga nasabing masasakit na salita. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Miguel isang gabi, matapos niyang ihatid sa kwarto ang mga bata. Tumango si Ara at sumunod sa kanya sa balkonahe. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumampi sa kanilang mga mukha. Ara, tungkol sa mga nangyari. Panimula ni Miguel. Gusto kong humingi ulit ng tawad. Sa hindi ko paniniwala sa'yo. Sa mga sinabi ko. Kung pinakinggan lang sana kita. Huwag na nating balikan yon, Miguel, putol ni Ara, ang boses ay mahina. Naiintindihan ko. Ginagawa mo lang ang trabaho mo. Hindi, sabi ni Miguel, humarap ito sa kanya. Ang mga mata nito ay seryoso. Hindi lang iyon trabaho. Hinayaan kong lamunin ako ng galit at pagdududa. Nasaktan kita. At muntik nang mapahamak ang mga anak natin dahil doon. Hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Napayo ko si Ara. Ako rin. May kasalanan din ako. Dapat sinabi ko na sa'yo ang totoo mula pa sa simula. Pero natakot ako. Natakot kang hindi kita paniniwalaan, dugtong ni Miguel. At pinatunayan kong tama ka. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng mga kuliglig mula sa parke. Mahal kita, Ara, biglang sabi ni Miguel, ang mga salita ay simple pero puno ng bigat. Mahal na kita mula pa noong gabing iyon, pero natakot akong aminin. At ngayong nakilala ko na ang mga anak natin, mas lalo pa kitang minahal. Nakita ko kung gaano ka katatag, kung gaano ka kabuting ina. Ikaw ang pamilyang hindi ko alam na hinahanap ko pala. Tumingin si Ara kay Miguel, at sa mga mata nito, wala na siyang nakitang pagdududa. Ang nakita niya ay sinseridad, pagsisisi, at pag-asa. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Mahal din kita, Miguel. Sa wakas, gumuho na ang huling pader sa pagitan nila. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, hinawakan ni Miguel ang kanyang mukha at dahan-dahan siyang hinalikan. Hindi ito isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik ng pagpapatawad, ng pag-unawa, at ng isang pangako para sa hinaharap. Makalipas ang isang buwan, sa isang maaraw na linggo ng umaga, abala si Ara sa paghahanda ng almusal sa kanilang bagong apartment, isang apartment na pinili nilang dalawa. Hindi na ito isang safe house. Ito na ang kanilang tahanan. Pumasok si Miguel sa kusina, karga-karga si Celeste sa isang braso, habang si Angela at Belle naman ay nakakapit sa kanyang mga binti.
Papa, si Mama, nagluluto ng paborito natin, sabi ni Angela. Umiti si Miguel at lumapit kay Ara. Hinalikan niya ito sa pisngi. Ano ng tulong ang kailangan ng aking magandang asawa? Napangiti si Ara. Ang salitang di asawa ay musika pa rin sa kanyang pandinig. Habang nakaupo silang 5 sa hapagkainan, isang pamilya na kumakain ng sama-sama, napuno ang maliit na kusina ng tawanan at kwentuhan. Tiningnan ni Ara ang kanyang pamilya. Ang kanyang 3 anghel. At ang lalaking nagbalik sa kanila ng pag-asa. Ang mga sugat ng nakaraan ay naroon pa, pero nagsisimula na itong maghilom. Ang mga anino ay hindi na nakakatakot. Ang hinaharap ay hindi na malabo. Ang pag-ibig, pagpapatawad, at ang lakas ng isang pamilya ang nagligtas sa kanila. At habang tinitingnan niya ang ngiti sa mga labi ng kanyang mga anak, alam ni Ara na ito pa lang ang simula. Ang simula ng kanilang bukas. At dito po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at muling pagbangon ni na Arabella at Miguel, kasama ang kanilang 3 Marias na sina Angela, Belle at Celeste. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Salamat sa bawat minuto ng inyong oras at sa bawat piraso ng inyong emosyon na ibinahagi ninyo sa kwentong ito. Sa pagsulat ng bawat kabanata, kasama ninyo akong naramdaman ang takot ni Ara, ang bigat ng kanyang mga lihim, at ang walang katumbas na lakas ng kanyang pagiging ina. Kasama ninyo akong nainis, naguluhan, at sa huli ay humanga sa pagsisisi at determinasyon ni Miguel. Sama-sama tayong kinabahan, kinilig, naiyak at umasa para sa kanila. Higit sa lahat, sana ay baunin ninyo ang mensahe ng kwentong ito, na ang tunay na pagmamahal ay may kakayahang magpatawad. Na ang pag-asa ay laging matatagpuan kahit sa pinakamadilim na sandali. At ang pinakamahalagang yaman sa mundo ay ang pamilya, na binuo man sa dugo o sa pagkakataon. Ngayon, ako naman ang magtatanong sa inyo. Ano ang inyong naramdaman? Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Kaninong karakter kayo pinaka-nakarelate? Ibahagi ninyo naman sa comment section ang inyong mga saloobin. Gusto kong mabasa ang bawat isa. Hanggang sa ating susunod na kwento. Muli ang inyong lingkod at manunulat.